Si Ronnie ay 11 taon ng tricycle driver sa bayan ng San Lorenzo. Isang lugar na tahimik sa umaga, pero nagiging kakaiba kapag sumapit ang hating gabi. Nakasanayan na niya ang mga late night na pasahero, mga call center agents, mga estudyanteng pauwi mula sa projects, minsan mga magkasintahang ayaw lang maglakad sa dilim. Pero may isang ruta na kahit mahirap ang buhay, ni minsan ay hindi niya tinanggap. Ang daan papuntang lumang sementeryo sa Sitio Dalakit. Sabi ng matatanda, matagal nang hindi nililibing doon ang mga patay. Pero may mga nilalang na, sa madaling salita, hindi raw umaalis kahit matagal na silang nailibing. Isang Huwebes ng gabi, habang pauwi na sana si Ronnie, may humarang sa kanya sa may waiting shed malapit sa palengke. Babaeng nakaitim, nakayuko, mahaba ang buhok, basa ang damit na parang binuhusan ng ulan kahit walang ulan buong araw. "Kuya, padalakit," mahinang sabi. Napatingin si Ronnie sa orasan, 12:47 a.m. Gusto na niyang tumanggi, pero ang tingin ng babae, parang pagod, parang desperado. "Sige ma'am, sakay po." Tahimik ang biyahe, tanging tunog ng makinang humihingal at kaluskos ng hangin ang naririnig. Si Ronnie, walang imik, pero ramdam niya ang bigat ng presensya sa likod. Pagdating nila sa may barrio boundary, bigla na lang wala na ang babae. Nakatigil pa rin ang tricycle, umaandar ang makina, pero ang sidecar, walang tao. "Ma'am?" sigaw niya. Wala. Ang upuan ay tuyo. Ang pinto sarado. At sa salamin ng sidecar, may bakas ng tubig na hugis kamay. Nag-u-turn si Ronnie, dali-daling bumalik sa bayan. Pagdating sa pilahan, naghugas agad siya ng mukha. "Pagod lang to, pagod lang," bulong niya sa sarili. Pero kinabukasan, narinig niya ang mga kapwa driver na nagkukwentuhan. May sumakay daw na babae kagabi, naglaho na lang bago makarating sa sementeryo. Hindi si Ronnie yon? Biro ng isa. Hindi na kumibo si Ronnie. Ilang gabi ang lumipas, natanggap niya ulit ang parehong request. Pero ngayon, lalaki. Payat, tusok ang buhok, parang antok na antok. "Boss, padalakit." Natigilan si Ronnie. Gabi na naman. 1:15 a.m. "Boss, dagdagan ko bayad. Kailangan ko talaga makauwi." Napabuntong hininga si Ronnie. "Sige, sakay." Nakarating sila sa mismong bungad ng sementeryo. Nagpreno si Ronnie, pero bago pa niya masabing, "Nandito na tayo," wala na ang lalaki. Sa sementeryo may dumaan na malamig na hangin. Sobrang lamig para sa isang gabing walang ulan. Kinabukasan, pumunta si Ronnie kay Aling Pasing, isang matandang kilala sa baryo, lola ng isa ring driver. "La, may kakaiba sa ruta ko," bungad niya. Pagkarinig pa lang ng barangay boundary at ng Dalakit, napakunot ang noo ng matanda. "Kung ano man yang sumasakay sa'yo, hindi yan buhay." Nagpapahatid po sila sa sementeryo. Dahil doon sila nakatira. Hindi nakapagsalita si Ronnie. "Pero may hindi ka pa alam," dugtong ni Aling Pasing, sabay lapit ng boses. Hindi lahat ng multo ay naghahanap ng libingan. Ang iba, naghahanap ng kasama. Kinabukasan, nagdesisyon si Ronnie. Hindi na siya magbibiyahe ng hating gabi. Pero minsan, ang kagutuman ay mas malakas kaysa sa takot. Noong Sabado ng gabi, pasado 2:00, habang pauwi na, may bata na humarang sa daan. Nakaputing sando, gusgusin, mga matay mapurol. "Kuya, padalakit po." Napaupo si Ronnie sa upuan. "Anak, bakit ka mag-isa? Nasaan nanay mo?" "Tulog na po si mama. Ako na lang po ang uuwi." Ramdam ni Ronnie ang malamig na pawis na tumutulo mula sa sentido niya. Ang boses ng bata, parang walang laman, parang nag-e-echo. Habang umaandar sila, humigpit ang kapit ng bata sa gilid ng sidecar. "Kuya?" Mahinang tanong. "Nakakasakay din ba sa'yo sina ate?" "Sino?" tanong ni Ronnie.
kahit ayaw niyang marinig ang sagot. Yung babaeng nakaitim, yung lalaking payat. Tumayo ang balahibo ni Ronnie. Sila po kasi, hindi na nakabalik sa bahay. Pero ako po dapat makarating. Pagdating nila sa may gilid ng sementeryo, hindi pa tuluyang humihinto ang tricycle nang may marinig si Ronnie na mahinang bulong mula sa likod. Salamat kuya. Paglingon niya, wala ng bata at ang gate ng sementeryo, dahan-dahang bumukas mag-isa. Isa pang hangin ang dumampi sa tenga niya, parang tinig na pamilyar na. Hindi boses ng bata, hindi boses ng babae, hindi boses ng lalaki, boses ng marami. Marami pa kaming sasakay. Tumakbo si Ronnie. Iniwan ang tricycle. Tumakbo pa uwi na parang mababaliw. Kinabukasan, binalikan ng barangay tanod ang lugar. Nandun pa rin ang tricycle. Malamig, kahit tirik ang araw. Sa sidecar, may lumang ID. Larawan ng batang sumakay kagabi. Estudyante, patay na 4 na taon. At sa likod ng ID may nakasulat na pangalan. Hindi pangalan ng bata. Pangalan ni Ronnie. Simula noon, hindi na lumapit si Ronnie sa tricycle. Sabi ng mga tao, may nakikita raw silang anino na sumasakay sa sidecar tuwing 2:00 ng umaga. Babae, lalaki, bata. Pero minsan may pang-4 daw. Isang driver. Walang ulo. Naghihintay ng biyahe papuntang sementeryo.